Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. I hope you are watching and you can see me on your Facebook live right now. Ang problema ko po kasi, again, yung monitor ko po, hindi ko po nakikita if you can see me. But nakikita ko po na may nanonood, hindi ko lang po nakikita yung aking monitor. Ganun pa man, we will continue the broadcast believing that you are tuning with me. So sa Philippians chapter 2 verses 14 hanggang 15, ganito po ang sinasabi at ito po ang magiging sentro ng ating pag-aaral. Ang sabi po ng talata, "Do all things without murmurings and disputings, so that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Among these you shine as lights in the world." Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral, complaining or praising. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, iwasan naman ninyo ang mga bagay tungkol sa pagrereklamo. Iwasan ang pagtatalo-talo at huwag nang laging magrereklamo. Mga minamahal na mga kapatid, gusto ko pong simulan ang atin pong pag-aaral sa isang katanungan. Ano pong bagay ngayong araw na ito ang nakapagpainit ng inyong ulo, ng inyong nakita, narinig o namalas? Meron bang bagay na kung ikaw ay may kapangyarihang baguhin ay tiyak na binago mo? What do you don't like with people? Or what the things that you don't like with people that if you have capacity to change, you will change? Anong mga bagay na ayaw mo sa gobyerno, sa workplace, sa asawa, sa iyong mga anak? Mga bagay sa iyong buhay na madalas ay kinaiinisan mo at gusto mong palitan. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, meron tayo nun. We have a natural tendency to complain. Alam niyo po sa Pilipinas, meron pong mga tao na kapag murmuring and complaining ang pinag-usapan para pong sila na yung mga laging pinanganak para talaga magreklamo. Kagaya ng pangalang Renato Reyes. Kilala niyo ba siya? Yun po yung taong lagi na lang nasa kalye na kahit sinong pangulo, kahit sinong gobyerno, ewan ko po kung 3 dekada na yata ho yung taong yun bata pa ho yun, nakita ko na sa kalye, walang ginawa kundi magreklamo. At alam niyo po, maganda rin naman yun, napapakinabangan niya yung kanyang pagreklamo. Ngayon, sikat na siya at siya po ay yumayaman dahil po sa kareklamo. Yun po yun, Renato Reyes. Yun pong si Zarate, congressman na ngayon, yung may bigote na congressman sa Congress of the Philippines. Yung pong taong yun, kahit po kailan, wala po akong narinig na magandang sinabi sa gobyerno. Lagi po yung reklamo. Sa panahon po ng Pangulong Erap, Pangulong Gloria, Pangulong Ninoy Aquino, at ngayon, Pangulong Duterte, wala pa rin pong ginawa yan kundi magreklamo. Yung Risa Ontiveros, senador po yun, po. Pero wala po yun. Hindi po yun kailanman nagpasalamat. Nung isang araw pong Senate hearing, napanood ko po yung nga pong pag-uusap tungkol dun sa ginawang sports arena. Hindi ko po matandaan kung saan lugar yun, pero sa Pilipinas po yun. Pero yung po yun, yung Risa Ontiveros na senador, nagreklamo kasi ba't daw tayo nagpagawa ng ganong kalaki? Ang tawag niya white elephant. Hindi ba dapat magpasalamat na dahil ang Pilipinas sa ating simpleng bansa ay meron tayong kapasidad na makapagpagawa ng ganong bagay? Pero instead na pasalamatan, mas nakikita yung pagreklamo. They dwell on the negatives. People who always complain, most of the time complain only on things that they don't want. At we have a natural tendency to complain. Alam niyo po yung mga pangalang binanggit ko, kahit naman po makarating sa kanila to, ano ba? I am just stating a fact. Nagsasabi lang po ako ng katotohanan dahil kung sila po ay mga nagpapasalamat at nagpupuri doon sa gobyerno, di praise the Lord. Pero hindi. May mga ipinanganak po yatang mga tao talaga para magreklamo.
Mga minamahal na mga kapatid, naniniwala po ako bilang mga mananampalataya, meron po tayong pangunahing tungkulin. Hindi lang sa ating kapwa, kundi sa ating mga sarili. At ito po ay maging appreciative sa mga bagay na nangyayari dahil ang ating paniniwala bilang mga Kristiyano, and I'm telling you this, and I'm talking to the Christians who are watching with me, ang ating paniniwala bilang mga Kristiyano, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, pinapayagan ng Diyos. At ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na nagpapahintulot ng mga bagay na ito, ay merong itinakdang layunin sa mga bagay na ito. We just need to trust Him and believe that it will turn out for our good. Amen po ba doon? Yun po yung sinasabi ng Romans 8:28. All things work together for good to whom? No? For good to those whom God called. Those whom God has chosen. Those whom God has chosen to be children, to be part of His kingdom. Kaya tayo na mga tinawag ng Diyos ay dapat makaintindi na walang nangyayari sa buhay natin na aksidente. Again, uulit-ulitin ko at parating yung maririnig ito sa akin. Ang lahat ng nagaganap sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat ay tinatawag nating Father-filtered. Ibig sabihin, dumaan sa kalooban ng Diyos, dapat tanggapin ito ng may pananampalataya at huwag puno ng reklamo. God gives us everything we need to have. A million things we want to have. Yet, we still complain about the one thing we don't have. Tama po ba? Subukan po ninyo. Ito po, magandang proof. Magandang test. Magandang self-evaluation. Halimbawa kapatid, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Sa palagay mo, hindi ka na magrereklamo? Palagay ko po mga kapatid, kahit na ikaw na ang pinakamayamang tao sa buong mundo, na may access kang bumili ng lahat ng bagay, you will still complain. Common po Dahil po talagang built-in na yata sa puso ng tao, yung gustong maging Diyos. Yung magkaroon ng kapangyarihang pitikin lang ang kamay, mangyayari ang kanyang kagustuhan. We all dream of having that kind of a power. Kasi po, ito po yung inialok ni Satanas doon sa Hardin ng Eden at itong inakap ng tao. Doon po bumagsak ang unang tao sa pagkakaroon ng kapangyarihan, sa pagkakaroon ng kakayahang maging katulad ng Diyos. Alam niyo po, ito ang realidad ng tao kapag walang trabaho. Ganun na lang po ang prayer request na, Lord, sana makakuha ko ng trabaho kahit ano. Pero ano po nangyari kapag nagkaroon na ng trabaho, nakakuha na ng trabaho, doon mo naman magsisimulang, makikita mo at ang susunod nun ay ang pagrereklamo. Hindi makukontento. Ang liit naman ng sweldo nitong trabaho ko. Ang init naman nitong trabaho ko. Ang liit ng sweldo, tapos ang sama ng ugali ng mga katrabaho, maraming chismoso, maraming chismosa. At kung ano-ano pa. May mga reklamo pa na, ang layo-layo. Samantalang nung naghahanap ng trabaho, kahit ano na lang pwede. No? Alam niyo po mga kapatid, yan po yung aking dilema Kasi ako po ay tagapadalangin. Request. Ano po tawag doon? Lagi pong requestan. Tama ba yung term ko? Pinagre-requestan ng mga prayer request. Bigayan po ako ng prayer request. At marami pong mga kahilingan na ipinapanalangin ng inyong lingkod galing sa mga kapatiran. Galing sa mga kapatid na humihiling ng iba't ibang panalangin. Minsan po natutukso na akong sabihin, kapatid, pwede ba makipagkasundo tayo ngayon? Na kapag ibinigay sa iyo ng Diyos ang panalangin na ito at ang prayer request na ito, sana naman huwag kang magreklamo. Pero nahihiya po ako Pero malapit ko na pong sabihin doon sa mga nagre-request. Halimbawa, Pastor, pag-pray mo naman yung God's will. Alam mo, marami pong ganun yung mga dalagat binata. Nalapit din po sa akin kahit hindi po ako mahusay manalangin tungkol dyan sa mga partner na ganyan Kasi po natatakot ako, baka pagdating ng araw ako pa masisi Kasi po mga kapatid, mayroong mga pastor ang galing dyan sa pagpapartner ng mga kabataan sa church. Pagpapartner-partnerin. Tapos magiging mga mag-asawa. Ako po hindi ko po kailanman tinarabaho yan. Kaya pagpaumanhin nyo na mga dalagat binata sa loob ng simbahan,
Pasensya na ho kayo, hindi kayo magkakaasawa kung kay Pastor Kamya. Dahil hindi nga po ako mahilig mag-partner na ganyan. Pero ako po'y laging nananalangin na sana magkaasawa kayo, kayong mga binata, kayong mga dalaga. Hinihiling ko yan sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang maganda sana, makipagkasundo kayo. Na kapag kayo'y nakatagpo ng inyong magiging asawa, ipangako ninyo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng asawa, at pag binigyan mo ako ng asawa, mamahalin ko. At hindi ako kailanman magrereklamo. Kasi po most of the time, ganito po tayo. Pag wala pa yung isang bagay, pinapangarap, pinapanalangin. Pero pag nandyan na, doon na po dumarating yung tinatawag na complaining. Ang mga anak natin, panoorin niyo po, they also have a tendency na magreklamo kapag wala sila ng mga bagay na meron ng iba. Bakit daw ang bahay namin hindi maganda? Bakit daw kami nangungupahan? Bakit daw ang pagkain namin hindi kasing sarap nung pagkain ng kapitbahay? Bakit ang aming sasakyan hindi bago? Bakit hindi sila nasa magandang paaralan? At napakarami pang mga bakit na bunga ng pagrereklamo. Di ba? Bakit ganito? Bakit ganoon? At kung ano-ano pang bakit. Minsan naman sa mag-asawa, hindi rin maitatanggi na madalas makita ang espiritu ng pagrereklamo. No? Madalas po yung mga lalaki nagrereklamo dun sa itsura ng kanilang mga asawa ngayon. Kasi nga po, aaminin naman natin, pwede ba namang hindi magbago yan? Kung yan ay Coca-Cola bottle nung una nyo nakilala, ngayon Coca-Cola pa rin yan. Kaya lang nga ho, Coke litro na. Pero ano gagawin mo? No? Masarap kumain, hindi po ba? Kung lalaki, maskulado nung araw at merong abs, ngayon, ang nangyari, isa na lang ang abs, nasa gitna pa ng tiyan. So, wala na tayong magagawa ron. We cannot complain. Pero madalas po, we complain on the looks, on the physical features, at kung ano-ano pang mga ipinagrereklamo. Nagrereklamo tayo sa itsura ng katawan, sa lakas ng paghihilik, yung hindi masyadong sweet, hindi katulad nung araw, no? Nung araw, ika, lagi, lahat ng okasyon, may regalo ka sa akin, ngayon, ika. Hindi mo na nga naalala birthday ko, di ba? We complain. At kung ano-ano pa, hindi ka na kasing sweet nung araw. Nung araw, makita mo labubong ng bahay namin, masaya ka na. Ngayon, ayaw mo na akong makadikit man lang. No, di ba? And we always complain. Ang dami po nating reklamo. At isa pa ho mga kapatid na pinagrereklamuhan ng maraming mga tao, hindi lang po yung pamahalaan, hindi lang ho yung trabaho, hindi lang ho yun, kundi pati ang simbahan. No? Nagrereklamo sila sa kanilang pastor. Pag yung pastor sobrang haba ng sermon, sabi, napakahaba namang magsermon ng pastor na yan. Pag maiksi naman, ano ba naman niya si pastor? Napakaiksi magsermon, parang hindi nag-aral. Hindi na malaman kung saan lalagay yung pastor. Alam niyo po ba mga kapatid, nagkaroon din po ako ng mga karanasan tungkol sa sound system. Pag sobrang hina, hindi daw madinig. Pag sobrang naman ang lakas, nakakabingi. Hindi mo na malaman kung saan ka lalagay. Pag ang air condition mahina, napakainit. Pag medyo lumakas ng konti, napakalamig. Ang haba ng sermon, ang hina ng sermon, ang hina ng sound system, ang ingay ng mga banda at kung ano-ano pang reklamo. Minsan po, pag may mga handaan sa loob ng church, po ano ba naman iikayan? Kakonti-konti naman ang inihanda, hindi man lang ako nabusog at kung ano-ano pa. Man is a wretched complainer, whether we admit it or not. Kaya nga po ang una kong tanong, ano po sa umagang ito ang ating pinagreklamuhan? Ano po ang almusal nyo, kapatid? What do you have for breakfast? Ikaw ba naghanda ng breakfast na ito? Kung ikaw naghanda ng breakfast na ito at pinagreklamuhan mo pa, may malaki ka na talagang problema. Ano pong nakahain sa ating hapagkainan? Ano pong bagay na ating pagsasalu-saluhan? Kapag tayo ba'y nakaharap dito, kaya nating manalangin talaga ng may pasasalamat dahil masaya ka sa iyong pinagsasaluhan. Minsan po lumalabas tayong ubod ng sinungaling sa harapan ng Diyos sa pagpapasalamat at pagpananalangin dahil in reality hindi naman tayo masaya sa mga bagay na nasa ating harapan. Minsan po,
Ganun na lamang kung magsinungaling tayo, magpe-pray pa tayo, Lord, marami pong salamat sa mga biyayang nasa aming hapagkainan. But be honest. Nagpapasalamat ka ba? Nagpupuri ka ba? Pagkatapos ng amen, sasabihin, wala na ba tayo ibang ulam? Ito na yung ulam natin kahapon, ito na naman ba ngayon? Ano tawag doon? Is that praising? No. It is complaining. Mga minamahal na mga kapatid, if you want to be a better Christian, because it is a clear sign of a better Christian, you need to be thankful. Amen? Thankfulness and praises are sign of a mature Christian. Complaining is a sign of immaturity. Kaya po mga kapatid, napakaraming mga Kristiyano, lundagan ng lundagan, hallelujah ng hallelujah, praise the Lord ng praise the Lord, pero punong-puno rin naman ng bunganga ng kako-complain. Ano tawag doon? Ipokritong mga Kristiyano. Hindi ho pwedeng labasan ang bibig na ito ng pagpupuri at pag-alipusta sa Diyos na dapat purihin. Ang Diyos na dapat bigyan ng parangal ay ang Diyos din na sinisisi natin sa pangyayari ng ating mga buhay by constantly complaining. Dapat po tayong mga mananampalataya ay mapuno ng pasasalamat. Be thankful. Saan? Una, be thankful for your imperfect marriage. Hindi ko po sinasabi na ang buhay pag-aasawa ay perpekto. Wala po noon. Take note, walang perfect marriage. Kahit po 50 taon na kayong nagsasama, sasabihin ko sa inyo, even that 50 years anniversary is a sign of an imperfect marriage. Wala naman ho kasing perfectong marriage. Wala pong perfect marriage, wala pong perfect church, wala pong perfect spouse, walang perfect children, walang perfect job, because you are imperfect. We are imperfect. Amen? Our Lord does not always give us what we want, but He promised to always give us what we need. So dahil po doon, wala pong perfect. We need to be thankful. We need to be thankful for your imperfect marriage. You need to be thankful for your imperfect church. We are all work in progress in the church. Makakakita ka sa church ng mga bagay na hindi mo magugustuhan. Makakakita ka sa church ng hindi perpektong pastor. Makakakita ka sa church ng mga imperfect leaders. May mga kahinaan ng bawat isa. Hindi tayo perpekto. But you don't have the reason to complain because you are also imperfect. Amen? You need to be thankful for your imperfect spouse, your imperfect children, even in your imperfect job. Huwag po kayong pupunta sa trabaho ng masama ang loob nyo, na puno kayo ng pagrereklamo dahil hindi kayo magiging pakinabang at hindi yun magiging pakinabang para sa'yo. Kapapaguran mo ang pagtatrabaho kapag ganun. You need to go to your work, to your job with a spirit of thankfulness. Magbilang ka ng pasasalamat. Huwag lang yung income. Kasi po ang problema ay kaya tayo nagtatrabaho because of an income. Kapag dumami na po yung bayarin kesa dun sa income, yung income na to magiging maliit para sa iyo, hindi mo na to ma-appreciate, hindi mo na to mapapasalamatan because you are only going and out of your work because of that income. Why do we not change our perspective and treat your job as part of your ministry as a Christian? You are doing toil to give honor to your God and not only for the purpose of having income. Subukan po nating baguhin ang perspective na yon. Pupunta ka sa trabaho dahil ito ay paraan mo ng paglilingkod sa Diyos. Sabi po ng Biblia, gawin natin ang lahat ng bagay ng may pasasalamat. Kumakain man tayo o umiinom o anuman ang ating ginagawa, gawin natin ito ng may pasasalamat.
Complaining is a sign of spiritual immaturity. Complaining is a lack of faith. It is a lack of trust. Because if I trust God that He has my best in mind, why do I throw my tantrum as if He is not doing anything good? And as if He is wanting nothing more than to see us suffer. Hindi po ganon. Tandaan po ninyo, discontentment and covetousness are shown. A person doesn't complain about what he or she does have and what is going right, but what he or she does not have and what isn't going right. Yun naman po yung madalas nating complain eh. Hindi naman tayo nagko-complain sa mga bagay na gusto natin eh. Amen po ba? Hindi po tayo nagko-complain sa mga bagay na tayo ang nasusunod. Amen po ba? Kailan tayo nagko-complain? Nagko-complain lang naman tayo kapag hindi natin gusto yung nangyayari at kapag hindi tayo ang nasusunod. But if we are in control, we are in power, we don't complain. A complainer cannot accept God's will. That's a reality. A complainer is always trying to accomplish and pursue his own will. And he is not going to shut up until he gets what he wants. She cares nothing about the will of God. She or he cares nothing for the will of other people. Ang importante sa kanya, kung ano ang gusto niya. Ito po ang ugali ng mga complainers. Kaya mga kapatid, yung mga taong bundok, yung mga New People's Army, yung mga rebelde sa Pilipinas, wala po yung kasiyahan. Kahit sino po umupo sa pamahalaan, hindi po titigil yung mga yan. Kasi po, yan ang trabaho niya mga yan, ang maghasik ng kaguluhan. Ang problema, nasa Congress na yung mga yan, nasa Senado na yung mga yan, nasa academe na yung mga yan, nasa lahat ng antas na ng lipunan, and they are spreading what? Complaints. Kaya mga Pilipino, no? Ang numero 1 ng reklamador ngayon. Dahil napakaraming nagdodoktrina sa kanilang mga isipan, sa ating mga isipan, na maging mga complainers. Wala pong matinong gagawin ng pamahalaan. Pinaganda ang Ross Boulevard. Nilagyan po ng beach yung Ross Boulevard. Ang nakita yung buhanging puti. Hindi nakita yung nalinis yun. Hindi na pa po ba kayo titigil ng karareklamo? At tingnan at ilagay sa puso na yung mga nasa pamahalaan na yan, katulad naman ng sinasabi sa Bible, kung Kristiyano ka, dapat mo itong maintindihan eh. Romans chapter 13. Wala kang karapatang magreklamo sa mga pamunuan dahil sila ay inilagay ng Diyos dyan. Kung papalpak yan, kung magkakamali yan, kung magiging masama yan, mananagot sila sa Diyos. Hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Who are you to complain? Who we are to complain? Kung kayo na kayang nandun sa pamahalaan, ano kayang gagawin nyo? Naisip nyo pa yun? Are you perfect? Para hindi pagreklamuhan? Pero hindi. Ito po ang realidad. Kaya lang naman nagrereklamo ang tao kasi wala sila sa kontrol. Kaya lang naman nagrereklamo ang tao, hindi nangyari ang kanilang gusto. Pero ibigay mo lang ng ibigay ang gusto. Bigyan mo ng kapangyarihan na magdesisyon, hindi na yan magko-complain. Tama po ba? Ano po sabi ng James chapter 4 verse 1 and 2? Santiago 4, 1-2. Uunahin ko pong basahin sa English. Ang sabi po, what causes fight and quarrels among you? Tanong po ito ni Santiago. What causes fights and quarrels among you? Sinulat po ito ni Santiago sa unang simbahan para alamin, ano ba pinanggagalingan ng inyong mga away? Ba't ba kayo nagkakagulo? Ang sagot ni Santiago, don't they come from your desires that battle within you? You desires but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight.
Tatagalogin ko po. Santiago 4:1-2. Sabi ni Santiago, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat ito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit. At hindi maaaring kamtan, kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Yan daw po ang pinagmumulan. Kaya ugatin ninyo lahat ng problema ng simbahan. Lahat ng mga dispute sa loob ng simbahan. Ano po ang dahilan? Kasi hindi nasunod yung kanilang gusto. Kaya ipinaglaban, nakipag-away, nakipagdiskusyon, kalaunan, naghiwalay. Sa mag-asawa, sa pamilya, sa workplace, sa pamahalaan, sa lahat ng relasyon na meron tayo. Ano ang pinagmumula ng away? Ang sabi po ni Santiago, kasi meron kang gusto, hindi nangyari gusto mo, kaya nakipag-away ka. You desire but you do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. Ano nga ba ang opposite ng complaining? Ano nga po ba yung opposite? What is the opposite of complaining or grumbling? Well, ang sagot po dyan, ang opposite ng grumbling or complaining is rejoicing. God is urging us to rejoice, to praise. The opposite of complaining is praise. A person that praises God doesn't complain. Amen po ba doon? And a person that complains doesn't praise. Amen. One man rejoices and testifies of God's grace, and another complains that God has dealt him a terrible hand. If you want to find out if you are a complainer or a praiser, meron bang word na praiser? Or a person who prays, ask yourself, do I testify of the great things God has done for me? Or do I tell people that I have been dealt a bad hand? Kapag ikaw ay nagsishare sa iba, anong sinishare mo? Ano laman ng mga kwentuhan? Kapag nakikipagkwentuhan ka sa mga katrabaho, sa kaopisina, o kahit kaninong tao, ano laman ng kwentuhan ninyo? Complaints or praise? Ano laman ng mga bagay na pinag-uusapan ninyong mag-asawa? Papuri at pasasalamat o pagrereklamo? Kapag magkakasama ang pamilya sa isang hapagkainan at nagkukwentuhan, pinagkukwentuhan nyo ba yung mga pagpapala? O ang pinagkukwentuhan nyo ay ang mga bagay na wala para magreklamo sa buhay? Do you tell them how God has blessed you first? Or are you quick to jump to talk about everything that's wrong? Bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, again, ayoko pong kausap yung hindi mananampalataya. Hindi naman po ako nag-evangelize ngayon. My intention right now is to uplift the spirit of those people who are always into constant complaining. And as believers, let us start honoring our God. Let us start by praising Him, by giving Him honor, by rejoicing and giving thanks. Let our offerings of thanks outweigh our talks of our problems. Minsan po ito ang realidad, maging ang pananalangin natin sa Diyos isang malaking sako ng reklamo at kahilingan sa mga problema ng buhay ang nasa kanan. Samantalang isang napakaliit lang na plastic bag ang laman ng ating papuri, pasasalamat, at pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kailan po kaya darating na ang ating pakikipag-usap sa Diyos
ay mababaliktad at isang sako ng papuri, parangal, kaluwalhatian, at karangalan sa kanan. At yung mga kahilingan natin ay konti lang dahil ipinagkakatiwala natin sa tiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. At ang ating magiging panalangin, Panginoon, hindi ka naman nagkakamali. Lahat naman ng bagay na nangyayari sa buhay namin ay batid mo at pinapahintulutan mo. Ang aking pundalangin ngayon tungkol sa aking sarili is thy will be done. Di po ba? Napakasarap. Sa pakikipag-usap sa Diyos, pupunuin mo lang siya ng papuri, pasasalamat sa mga bagay na kanyang ginagawa. At pagdating doon sa petition moment, sasabihin mo lang sa Diyos, Lord, may your will be done in my life. Kasi wala naman po nakakaalam ng mabuti para sa iyo kundi ang Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin ang lahat ng iyon ng may pananampalataya at pagtitiwala na ang kanyang ginagawa ay hindi pagkakamali. Amen? Hindi nga po natin kailangan manalangin ng katakot-takot ng mga kahilingan eh. Simpleng panalangin lang na, Lord, this day, may your will be done in my life. Amen. It is probably a very general prayer, but I am not asking you to just pray that small or that short. But that is a prayer of faith, believing that God will move in His own miraculous way and His will cannot be thwarted. Kung ano ang kanyang kalooban, yun naman ang mangyayari. Ang importante lang, sampalatayanan natin na ang mga bagay na kanyang gagawin ay ayon sa ating kabutihan. Amen po ba? Let us present our problems to Him with thankful heart, knowing that everything He keeps from our grasp is for our own good. Tandaan po ninyo, yung mga bagay na hindi ibinigay ng Diyos, mga bagay na hindi ipinahipo ng Diyos, mga bagay na hindi niya ipinapatikim sa atin, ibig sabihin nun, para sa ating yung kabutihan. Sino po bang ayaw yumaman? Sino po bang ayaw magkaroon ng maraming pera? Sino po ba ayaw ng isang magandang sasakyan? Ng isang magandang bahay? Sino po ba ayaw nun? Pero ako po, ang pinapandalangin ko pagdating sa mga bagay na yon, may your will be done in my life. Kasi po, kung bibigyan ako ng Panginoon nun, alam na rin naman ng Panginoon kung anong gagawin ko dun eh. God knows it beforehand. At marahil, ang aking paniniwala, ay nako, Pastor Ruel, pinoproteksyonan lang kita, tumahimik ka dyan, hindi mo yan kaya. Kapag ibinigay ko sa iyo yan, mapapahama ka. Huwag mo nang pangarapin yan. At marami pong panalangin sa buhay ko ang tinitreat ko that way. Pinaniniwalaan ko na kaya hindi ibinibigay yon ng aking ama, katulad ko rin naman sa aking mga anak kapag meron silang hinihingi na alam kong ikapapahamak nila, hindi ko po yun ibibigay. At hanggat sila'y nagreklamo, ay lalo kong hindi ibibigay. Pero hayaan ko po silang mag-mature at matutunan nila na tanggapin ang kalooban ko bilang ama sa kanila, katulad din natin na matutunan nating tanggapin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Tandaan po ninyo mga kapatid, merong kabang mga bagay na winidraw para sa iyong mga anak na alam mong mapapahamak sila? Eh hindi ba at the end of the day, ano nangyari? Naiwasan nila ang kapahamakan dahil natutunan nilang tanggapin na ang mga bagay na tinanggal mo at winidraw mo sa kanila ay para sa kanilang kabutihan. Ganon din ang Diyos. Ganon din ang ating Diyos. Kaya nga ho, minsan, alam niyo po, ito simple-simple lang eh. Every time na nakikita ko po yung misis ko, every time na natutulog na po kami mag-asawa, minsan tulog na yun, titingnan ko po yun. Pag tinignan ko po si Dang ngayon, kumpara dun sa unang-una ko siyang nakita, malayo na po dun sa dating siya. Sa itsura, po, sa itsura. Ako naman, ganun din. No? Wala na po akong ngipin. Yung ngipin ko po sa baba, puro na po yan false eh. Pero alam niyo po mga kapatid, every time na bago kami matulog at titingnan ko yung asawa ko, nagpupuri ako sa Diyos at nagpapasalamat. Aaminin ko sa inyo, muntik nang hindi si Dang ang napangasawa ko.
At nagpapasalamat ako, iniwas ako ng Panginoon. Iniwas ako ng Diyos sa mga tao na yon, sa mga relationship na yon before. At dinala ako ng Diyos sa relasyon ko sa aking may bahay. Because right now, we have an imperfect marriage, we have an imperfect children, we have an imperfect family. Pero sa kabila ng lahat na yon, pinupuri namin ng Diyos, pinasasalamatan namin ng Diyos. And I never complain. I will not complain as far as my life with my family is concerned. Sapagkat nakita ko po, dinala ng Diyos sa buhay ko ang aking asawa, ibinigay ang aking mga anak, na ngayon mga kapatid, maniwala man kayo o hindi, ang mga anak ko, partner po naming mag-asawa sa ministeryo. And I cannot complain. Every time na nakikita ko yung mga ibang pastor na sakit ng ulo yung kanilang mga anak, no? Problema pa yung mga pastors' children, I cannot complain with mine. And I do thank the Lord for giving me the imperfect family that we have, because I know I am imperfect as well. Amen? So magandang araw po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. 74 po yung nanood sa atin ngayon, bagamat hindi po nakalitaw hindi po nakalitaw sa aking monitor. Dati po nakikita ko dalawa po ang monitor ko. I have dual monitor. Yung isa po yung ano tawag dito, Streamlab, yung OBS, at doon naman po sa kaliwa yung Facebook para makita ko po yung aking itsura habang nagme-mensahe sa inyo. Pero wala po 'yun. Kaya parang I am talking to a blank screen. Ganun pa man, alam ko po, sabi naman po sa ibang comment, nakikita niyo ako. And to that, I thank the Lord. No? So, maraming pong salamat. Thank you po for continuously watching Tinig ng Pag-asa. And I hope patuloy po kayong pinagpapala ng mga mensaheng inyong naririnig. At dalayan ko po, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan, doon sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga anak, at sa katrabaho, kung kanino nyo man gustong i-share. At pagpalain nawa rin sila katulad ng nangyayaring pagpapala sa bawat isa sa inyo. Let us develop a spirit of praise, a spirit of thankfulness, at punuin natin ang ating buhay sa halip na pagrereklamo ay pag-evaluate at pagbilang ng mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Marami pong dahilan para pasalamatan ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagpapala mo sa buhay ng bawat isa. O Lord, we are praying to you right now and we are asking for your continuous blessing to be upon each and every one. Pinapanalangin ko po sa iyo ang sambahayan po ng amin pong si Pastor John Ocol. We are praying, O Lord, sa patuloy na pagsubaybay mo sa kanyang sambahayan at sa kanyang kalusugan. Pagpalain mo rin si Ate Esther Bautista, si kapatid na Debbie Bernabe, si kapatid na Jules Masalunga, ganun din po si Kuya Danny Paredes, pinapanalangin ko po siya ngayon, ang kanyang kalusugan, si Kuya Egay at si Tatay Clarito Cuadra, si Epoy at si Ate Tessie, ang patuloy pong pagpapala mo kay Ate Tessie Aison, kay Ate Mayet Rodriguez, kay Tita Mayra, Tita Tessie, Tito Eme at Tita Mildred Paredes, pagpalain mo po sila. Si Jonah Adaw, ang aking pong may bahay, patuloy pong kalusugan para sa kanya. Ganon din po kay Pinsang Oji Ramos, kay Ate Mirna Gonzales, kay Tatay Bitoy at Nanay Anchang Rodriguez, kay Kuya Ikoy at Ate Gaying Ramos, kay Tatay Eleno at Nanay Pasing Silya. Ganon din po kay kapatid na Conrado at Ate Nita Hinido. Ganon din po, Panginoon, ang Tatay Omar at Nanay Dadeng Garcia, kay Tatay Nesto Gonzales, kay Kakang Lole Atanasio, kay Tatay David at kay Kuya Bobby Marasigan. Pagpalain mo sila, Panginoon.
si Nanay Puste, si Nanay Tateng, si Nanay Elong, Nanay Engay Henido, Nanay Honor Santarin, si Nanay Elisa Capillar, at ang Capillar family. Ganon din po si Pastor El at ang kanyang sambahayan. Patuloy po na ang kalusugan ng maranasan nila. Si Nanay Lolit Ruperto, si Nanay Iyeng, si Nanay Hema de Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate Elvie, at si Kuya Pedoy de Castro. Pagpalain mo, Panginoon, si Ate Alice Purifications, patuloy na kalakasan kay Kuya Ban Magkawas, ang sambahayan po ni kapatid na Marjorie Almasar, si Daryl, ang patuloy na pagpapala mo sa kanilang mga mahal sa buhay, kay Kay at kay Ayala, sa kanyang anak, patuloy mo po silang pagpalain, si Kuya Boyet Sanchez, ang sambahayan ni Ate Mirna Sinfuente, ganon din po, Panginoon, si Ai Advincula at si Eric, ang pamilya po ni Ate Mary Jane de la Cruz at ni Kuya Henry de la Cruz, ang sambahayan po ni Ate Ruby Bilang at ni Kuya Danny Bilang, ang pamilya po ni Kuya Noel Lapus, ang sambahayan po ni Ate Susan Espiritu, si Laina Bayas at ang kanyang mga magulang, si Nanay Feli at si Tate Abling, pagpalain mo po, Panginoon. I am also praying for Mariby Frias, yung kanyang papers para sa pagpunta sa Amerika. Ikaw po ang pumatnubay nito, Panginoon. Patuloy pong panalangin para kay Nanay Celia, Tatay Oy Calubio, ganon din po kay Dedet Arellano, ang patuloy na pagpapala mo po kay Alexa Moreno, kay kapatid na Albert Umlas, kay Bing Esguera, at ang patuloy na pagkilos mo rin sa sambahayan ni Ate Laila Lontok para po sa patuloy nilang pagbangon sa kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang magulang. Ang patuloy din pong kagalingan para kay Tess Castillo. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo para sa kanya. Ang panalangin po ni Ate Tele Hernandez para po sa kanyang anak na si Andre, nilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Patuloy pong pagpapala sa mga kapatid namin, yung pong mga dumadaan sa problema ng buhay, lalo na po sa problema ng pandemic na COVID ngayon. Kilala mo po sila, Panginoon. Alam mo po ang kanilang mga pinagdadaanan, sa iyo pong mga kamay. Amin po silang itinataas. Umaasa na hindi mo po sila pababayaan katulad po ng iyong parating ipinapangako. Panalangin po ng kapayapaan sa sambahayan ni Kuya Nelson Rico sa pagpanaw ng kanyang ama. Ganun din po, panalangin para po sa sambahayan ni Nanay Juaning sa kanyang pagpanaw. Dalangin ko po ang kapayapaan ng buong sambahayan. Pagpalain mo po ang pamilya ni Nanay Juaning Purificacion. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang pagkakataong ito na minsan pa ay makadulog sa iyo sa paniniwala na ikaw ay Diyos na nakikinig at kailanman ay hindi magbibingi-bingihan sa pagtawag ng iyong mga anak. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Magandang umaga sa inyo pong lahat, kapatid na Emma Moniz, ganun din po kay kapatid na Orlando Masungsong, kay Lani Tulagan, kay Ate Telly Hernandez, kay Ate Nene Enriquez, kay Argelica Esguera, magandang araw Argelica, kay Ate Yoli Kerubin, kay Ate Ellen Gonzales, at kay Mariby Frias. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid na Agnes Causaren, kay Marjorie Almasar, kay kapatid na Esti Demetillo, magandang araw po sa inyo, kapatid na Esti, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kay kapatid na Bernice, kay Boyet Sanchez, magandang araw po. Kay Ate Marie Cruz, magandang araw po. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Kay Nanay Elong Santarin, magandang araw po Nanay Elong. Kay kapatid na Mirna Narciso, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Agi Victa, kay Pastor El and Ate May at sa buong sambahayan, magandang araw sa inyo. Sambahayan po ng Capillar. Kay Ate Leslie Tamundong, kay Lily Camialu, magandang araw po mga kapatid. Kay Kuya Eric Maynez, kay kapatid na Echi Bartolome, kay Nanay Carolina Bukiran, kay Annabel Cuenca, kay Ate Esther Bautista. Ate Esther, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya M.A. Paredes, magandang araw Kuya M.A. Ate Mildred, at kay
Yan. Kay Kuya Noel Lapus, magandang araw sa iyo, Kuya Noel. Kay Kuya Larry Montillano, kay kay Pastor Albert Lopez, magandang araw po sa inyo, Pastor. Kay kapatid Advincula, magandang araw po. Kay Tita Mayra Paredes Libertino at sa mga kapatiran natin sa Aristocrat, kay Brother Dong, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Kay kapatid na Darren Sakdalan, kay kapatid na Ernel Advincula, ayan. Ano tong sabi ni Ernel? Napaka hindi ko maintindihan. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Kay Kumaring Ami Santos, magandang araw sa iyo. Kay Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Ate Merly Toledo. Ayun, napakaganda rin ng message, sabi ni Ernel pala. Kay kapatid na Lani Tulagan, magandang araw sa inyo. Kay Francia at kay Jetro Advincula, magandang araw mga kapatid. Ayan, kay kapatid na Alvin at Virgie Darapisa, kay kapatid na Mary Rose Matias, kay sino pa ba? Ate Del and Kuya Ban Magkawas, magandang araw po sa inyo. At kay Ate Ellen at kay Kuya Monching Gonzales. Siguro po si Ate Ading at si Kuya Dante, maaga po sila lagi nanonood. Marami pong nanonood sa sina Elaine Sauler at si Kuya Eddie Boy Sauler, si Ate Del. Yung pong iba, si Ate Apin Reyes, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at patuloy na sumagana ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Again, nakabalik na po tayo at palagi ko po nakikita nyo na ako na medyo nakuha ko na po yung problema natin sa YouTube. Siguro po ako lang ito. Nangyari po kasi every time na magla-live ako dati, automatically ito'y naka-public. Pero recently, I don't know what YouTube or what Facebook did to me. Ang ginawa po niya, every time na magla-live ako, hindi po siya naka-live. Ito po ay naka-private. Ang tag doon, ako lang nakakakita. So kaya ang kailangan kong gawin before I go on live, kailangan ko pong baguhin ang aking privacy setting. Hindi ko po siya mailagay sa automatic public. Paulit-ulit ko po itong ginawa kagabi, hindi ko po ma-resolve. I even ask the help of my children about it, pero wala rin po silang magawa. Talagang meron po akong IT dun sa baba. Yung anak ko po is doing IT work, pero hindi rin po nila magawa. I don't know. Siguro po, baka ito ay ng Facebook sa akin, parusa. Dahil lagi po ako nasa Facebook because I am using them often sa ganito pong mga gawain. Lagi po ako nagsishare kung saan mga Facebook group. So, ganun po siguro. Nilimitahan ako ng Facebook, but ganun pa man. Anyways, okay lang po. At kailangan lang namang i-click muna yung public before magsimula yung live broadcast. So, purihin po ang Panginoon at sana po ay patuloy po kayong samahan ng Panginoon sa maghapong ito. Wednesday morning na po dito sa Winnipeg, Manitoba. Mamaya pong gabi, prayer meeting. Kung kayo po ay available mamayang gabi, please do join sa prayer meeting. Hindi lang po ito prayer meeting na Winnipeg Unida. This is open to everybody. I will be posting the link for the Zoom meeting tonight. And you just need to click join at I will accept po kayo to join. Ayan. So, yung mga nanonood ngayon at mamayang gabi, gusto niyo pong makasama doon sa prayer meeting via Zoom, join po kayo at para po naman may interaction. Pwede po kayong magtanong kung gusto niyo magtanong at pwede po kayong mag-share kung gusto niyo mag-share ng mga pagpapala ng Diyos. And I will be recording that Zoom meeting also para ipopost natin later after nung ating Zoom meeting. So maraming pong salamat at ako po ay magiging tagapagsalita sa Karsadang Bago sa Imus, Karsadang Bago, Imus, Cavite sa November 29. Ayan, so yung mga taga Cavite dyan at mga taga Imus, ayan, pasyalan nyo po ako sa Karsadang Bago Unida Church sa kanila pong pananambahan sa
November 29. At I hope ay madalaw nyo po yung kanilang Facebook group, yung Kalsadang Bago Unida Church. So ayun po, maraming pong salamat. At again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po. Paalala lang po mga kapatid, kung kayo po ay nais tumulong sa mga nasalanta ng bagyo sa dako po ng Bicol, ng Nueva Vizcaya at yung parting norte, ay maging kabahagi po tayo mga kapatid sa atin pong mga kababayan. Kami po dito sa Winnipeg, gaya po ng aking nabanggit no nakaraang bagyong Rolly, nakapagpadala na po kami ang simbahan, nakapagpadala na po ng tulong ang amin pong sambahayan. But now, again, the church decided on our last council meeting, we decided na makapagpahatid pa rin po ng tulong. But now, ito po ay sa pamamagitan na ng aming mission board. So, yung mission board ngayon ay kinausap yung mga pastor, yung six churches dito po sa buong Canada, para mangolekta o mag-solicit sa mga members para ipadala po ito sa Pilipinas through the mission board. And I hope tutugon po yung mga kapatirang dito sa Winnipeg, mga kapatirang Unida. So, makipag-ugnayan lang po kayo kasi po, I don't know, if we cannot do e-transfer kasi magkakagulo doon sa atin pong, kung doon nyo po i-transfer sa atin pong bank account ng Winnipeg, magulo po yan. So, gawin nyo po, tawagan nyo na lang po yung mga small group leaders ninyo if you are giving money. Sa bagay, cash lang naman po ang kailangan. At hindi po pwede yung mga canned goods or mga hindi po natin maipapadala sa Pilipinas yan. So, if you have anything that you would like to give sa mga nasalanta, contact your small group leader. So, tawagan nyo kung kayo young adult o kababaihan, or you can contact me. Kasi pwede ko po kayong ikutan, pwede ko pong daanan. Ihagis nyo lang po sa pintuan, hindi po ako papasok. And kukolektahin po natin and we will give it to the board para po mapagsama-sama, kasama po yung ibibigay ng Winnipeg Unida para po maging karagdagan sa maipapadala nating tulong sa Pilipinas. So marami pong salamat. Ang prayer meeting mamayang gabi ay 7:30 dito sa Winnipeg time. Sa Amerika, 5:30 po yata yun. Yung 7:30 dito, 5:30 sa Amerika eh. So yun, 5:30 ng hapon doon yun. So dito ay 7:30 po ng gabi. Sa Pilipinas po yun. Medyo gabi na po yun sa Pilipinas. Yun po ay 9:30 na po ng gabi sa Pilipinas yung prayer meeting, ma'am. Hindi, 9:30 ng umaga. 9:30 po ng umaga. Bukas sa inyo dyan sa Pilipinas ang prayer meeting. Kaya kung wala naman po kayong ginagawa, nasa bahay po kayo, then join our prayer meeting. Tomorrow, 9:30 in the morning sa Philippines. Again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.